Naruto shadow clone, nine-tail cloak. Hit you with that eternal my Gekko flow. Feel like Itachi cause I've been sick to the bone. Okay, I'ma Terasu, go. Naruto feel like Hokage. Chuck a level on Kisame. My Gekko bring down the comments. Susanoo hit up that bliss with your conscience. Sasuke my Sharingan make up an image. Watch how my shadow clone pull up, we ignite. Chidori cutting up lightning bolts with it. My Rasa got hit on my bed, then they finished. Woke up drip like a Kage. Sharingan hit and they do what I say. Feel like I'm Kaguya with the god play. Kurama kill him up on your village. Okay mga bro, at pag-usapan natin ngayon, what if kung walang sakit si Itachi? Ano nga ba mga posibleng mangyari sa Naruto series? Then gaano nga ba kalakas kung sakaling walang sakit si Itachi? At yan nga ang mga bagay na atin tatalakayin ngayon sa oras na ito. At syempre, bago tayo magsimula ay dapat nakasubscribe na kayo sa ating channel. Isama nyo na rin ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bago nating uploads. So yun nga mga bro, umpisahan ko na. Gaano nga ba kalakas si Itachi kung sakaling wala siyang sakit? Ang una naisip ko dito, basically guys, yung Itachi na walang sakit is may compare lang natin sa Edo Itachi. So yun, simple lang guys, kasi yung Edo Tensei naman hindi naman tumatalab yung sakit doon ng tao dahil wala na nga yung katawang tao nila doon. For example guys, yung Edo Itachi na lumaban sa Naruto na nakakay CM1 tapos kay B. So ito guys, isipin nyo, yung Naruto na nakakay CM1 mas mabilis na kay Raikage. Nakita naman natin yan mga boy. So yung Naruto na nakakay CM mas mabilis sa Raikage. Then nagawang sabayan nung Edo Itachi kasama pa si B. Ganun din guys yung Itachi na walang sakit, na nakamanggekyo Sharingan lang. At syempre about dun sa Sharingan niya mas lalakas pa yung epekto nun. Nakita naman natin na kahit may sakit si Itachi mapanganib na nga yung Tsukuyomi nito. Nasa tindi ng epekto nito napasigaw na sa sakit si Zoro. So ganun kalakas yung Itachi na walang sakit. Kasi nakita naman natin na si Sasuke hirap na hirap lumaban dun kay B. Samantalang yung Edo Itachi na comparable nga sa Itachi na walang sakit nasabayan yung KCM Naruto at si B. Pero ito guys, dagdag ko na lang. Alam nyo ba kung bakit nagagawang makasabay ni Itachi sa laban na yan? Ito mga boy, dahil yon sa kasanayan ng katawan ni Itachi. So papaano? Way back tayo sa Naruto Kid nung maglaban sila Rock Lee at Sasuke. Diba guys, natalo si Sasuke doon? Sinabi ni Sasuke na bakit ganun nababasa naman ng Sharingan niya yung mga atake ni Rock Lee. Pero bakit siya natalo? Then sabi naman ni Rock Lee kay Sasuke na nababasa ng Sharingan mo yung mga pag-atake ko, pero yung katawan mo hindi kayang sumabay sa bilis ko. So ayun mga pre, ang ibig sabihin lang, kahit may Sharingan ka pa na kayang makita ng mga pag-atake, kung hindi naman kayang sumabay ng katawan mo, matatalo ka pa rin. Tulad ngayon nangyari kay Sasuke nung labanan niya si Rock Lee. Kaya ayun ang ibig sabihin guys, kung bakit nagawang makipagsabayan ni Itachi doon sa KCM na Naruto at kay B na Jinchuriki ng 8 Tails. Kaya pansinin nyo guys, kahit nagbinata na si Sasuke at kahit nakamanggekyo Sharingan na siya, hirap na hirap siyang labanan si B. Oo, nababasa ng Sharingan niya yung mga pag-atake ni B, pero yung katawan niya hindi kayang sumabay sa bilis na ayun nga yung meron kay Itachi. Kaya kayang-kaya niyang sabayan sila KCM Naruto at B. Na yun nga rin dapat guys ang hindi na natin ipagtaka, dahil si Itachi ay naging kasakasama na rin ni Uchiha Shisui. Na kung babalikan nga natin, bata pa lang si Itachi ay nakapagpatumba na ng Anbu. Pero mga pre, baka maisip nyo, Lods, paano mo nasabi yun? Hindi naman kayang gumalaw ni Itachi ng sobrang bilis. Guys, ganito ang pinag-uusapan natin is taijutsu. Kung pag-uusapan natin ay karera sa pagtakbo, lamang na lamang talaga sa bilis sila Raikage at KCM Naruto. Pero taijutsu pinag-uusapan natin mga boy. Yung Sharingan at body reaction ni Itachi kayang sumabay sa taijutsu. Hindi yung running test yung pinag-uusapan natin. Kaya ayun nga mga boy, ganun kalakas si Itachi kung wala siyang sakit. Then punta naman tayo sa kasunod na posibleng mangyari. Ang unang naiisip ko dito is hindi muna magkakaroon ng pag-ataking gagawin si Pain sa bayan ng Konoha.
Basically guys, no, yung Itachi na walang sakit, masabi natin na mabubuhay pa yon ng matagal. So ang mangyayari dito is si Obito ay hindi makakaporma ng pag-atake sa Konoha hanggat buhay si Itachi. Naalala nyo ba guys, nung sinabi ni Obito, nung mamatay si Itachi, na sinabi niya na sa wakas, wala na ang isang malaking tinik sa grupo. Dahil yun guys, alam ni Obito na loyal pa rin si Itachi sa Konoha. Kaya yung mamatay si Itachi ay dun niya lang inutusan si Pain na atakihin yung Konoha. Kasi sila Obito at Itachi guys, meron silang parang kontrata. Yung napagkasunduan nila na sasali si Itachi sa Akatsuki pero wag gagalawin ni Obito yung Konoha. So hanggat buhay si Itachi, hindi makakaporma si Obito ng pag-atake sa Konoha para hulihin si Naruto. Kasi pag ginawa ni Obito yon habang buhay pa si Itachi, magkakaroon ng napakalaking problema sa plano nila. Dahil ipapaalam agad ni Itachi sa lahat ng bayan kung ano yung plano ng Akatsuki. So dun pa lang luging-lugi na sila Obito. At saka alam kasi ni Obito yung pag-iisip ni Itachi. Pero let's say guys na yun nga, mahabang panahon pang nabubuhay si Itachi, hindi na nakatiis si Obito na atakihin yung Konoha sa pamamagitan ni Pain. So ang mangyayari dito is magkakaroon ng pag-atake sa Konoha pero hindi ganong kalakas o kalaki ang pinsala. Dahil nga guys, yung Konoha makakapaghanda sa gagawing pag-atake ni Pain sa Konoha dahil nga yun sa impormasyong binigay ni Itachi. So, malaki ang possibility na mas lalong mabibigo si Obito sa kanyang plano. At syempre, ganun pa rin guys, nakapag-aral pa rin ng Sage Mode si Naruto dito. Dahil nga patay na si Jiraiya dyan. At dagdag pa natin yung ibang nasyon na pinag-alaman ni Itachi na kukunin yung Kyuubi sa Konoha. So, matik tutulong yung ibang nasyon para protektahan yung Konoha laban kay Pain. So matik talo pa rin si Pain dito. Then about dun sa paghunting ni Sasuke kay Itachi para nga patayin siya nito, guys sa tingin ko walang reason para magpakita si Itachi o para labanan ni Itachi si Sasuke. Dahil nga alam ni Itachi na hindi pa kakayanin ni Sasuke na labanan siya. Wala pang reason para mamatay si Itachi sa harap ni Sasuke. Kasi sa lakas ni Itachi, wala talagang reason para mamatay na agad si Itachi sa harap ni Sasuke. Kaya walang Itachi versus Sasuke na magaganap. At dahil nga wasak na ang Akatsuki at marami nang namatay dito, dito na papasok yung pagtutulungan nila Kabuto at Obito. At dito na mag-uumpisa yung 4th Great Shinobi War. At ayan nga guys, ang i-continue natin sa susunod nating video. What if yung walang sakit na Itachi nakaabot pa sa 4th Great Shinobi War? Or sa madaling salita, yung Itachi na walang sakit, ano ang magiging contribution sa 4th Great Shinobi War arc? At ayan nga guys, ang i-continue natin sa susunod nating video. At salamat sa lahat mga nanood. At sana'y i-like nyo na rin ang ating video. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. See you in next video guys. Hanggang dito, tayo'y nagpapaalam.